Mga kaibigan, hindi bumabagal ang buhay para sa sakit mo. Hindi nito tinatanong kung ano ang nararamdaman mo o kung handa ka na. Hindi nito ihihinto ang lahat para sa sakit ng puso mo, pagkadismaya mo o frustrasyon mo. Darating ang buhay ng biglaan, mabilis at walang babala. Parang bagyong pupunit mula sa lahat ng direksyon. At sa sandaling yon, habang humahagupit ang hangin at dumidilim ang langit, may kailangan kang pagdesisyunan. Hahayaan mo bang ang emosyon mo ang mamuno? O tatayo ka sa katotohanan na alam mong tama? Lahat gustong manalo. Lahat gustong umasenso. Magkaroon ng pangalan, kapayapaan, at tibay ng loob. Pero iilan lang ang handang gawin yung tahimik at hindi nakikitang trabaho na talagang kailangan para maabot ang mga bagay na yon. Yung klase ng effort na hindi kinikilala o pinapalakpakan. Yung hindi mo mailalagay sa resume mo. Yan ang inner work. Yan ang disiplina, focus at tibay. Yan ang trabaho ng isip. Dahil eto ang katotohanang dapat mong panghawakan. Ang taas mo sa buhay, hanggang saan lang kayang indahin ng isip mo. Mananalo ka lang ng tuloy-tuloy kapag mas malakas ang mindset mo kaysa sa emosyon mo. Pag-usapan natin kung ano talaga ibig sabihin yan. Hatiin natin yan sa totoong mga bagay. 5 katotohanan, 5 susi para gisingin ang mandirigma sa isip mo. Nagalit ka. Normal lang yon. Tao ka. Pero kung hayaan mong galit mo ang magdesisyon para sa'yo, kung sumuko ka dahil lang sa init ng damdamin, hindi lang moment na yon ang talo mo, pati hinaharap mo, nilalagay mo sa alanganin. Ang dami ko nang nakita niyan. Nasisira ang taon ng pagtatrabaho, relasyon, oportunidad, at progreso dahil lang sa 5 minutong pakiramdam, isang usapan lang, isang tingin, isang linya. Nakakita ka na ba ng taong biglang nag-walk out sa meeting, binagsak ang pinto o nag-send ng message na hindi na kayang bawiin? Para saan? Ego na nasaktan. Salita na masyadong tumama. Damdamin na hindi mo na nilimi. Ganyan ang nangyayari kapag emosyon ang may hawak ng manibela. Kapag binigay mo ang susi ng buhay mo sa bagyong hindi naman dapat ang nagmamaneho. Pero ang totoong trahedya, hindi yung dumating ang damdamin. Ang masakit, hindi pumasok ang isip. Ang emosyon mo, short-term mag-isip. Gusto nito ng comfort, pahinga, ginhawa. Pinoprotektahan ka lang sa ngayon. Pero ang isip mo, pangmatagalan ang plano. Alam nito ang vision mo. Naiisip nito ang mga goals mo, values, pamilya, purpose mo. At yan ang kaibahan ng reaksyon at response. Reaction, yan ang gawa ng emotion. Response, gawa ng disiplina. At yang kaibahan na yan, pwedeng baguhin ang buong direksyon ng buhay mo. Ikukwento ko sa iyo si Nadia. Bata pa, galing Chicago, matalino, determinado, yung tipong di mo na kailangang sabihan mag-overtime na kusa. Mula intern, naging lead engineer. Unang dumarating, huling umaalis, laging nandyan para sa iba. Dumating ang listahan ng promo, wala ang pangalan niya. Hindi man lang nabanggit, sa moment na yon, bumagsak ang mundo niya. Parang naging invisible siya. Parang walang saysay lahat ng puyat at sakripisyo. Sabi niya, naupo siya sa kotse at umiyak. Hindi lang saglit, 2 oras siyang naiyak. Nahihiya, gulong-gulo, galit na galit. Nanginginig daw ang kamay niya. Unang pumasok sa isip niya, ayoko na, binigay ko na lahat pero hindi pa rin nila nakita. Doon, napunta siya sa isang sangandaan. Pwede niyang hayaan ang damdamin ang mamuno sa sunod niyang gagawin. Pwede ring hayaan niyang puso niya ang sumulat ng resignation. Pero hindi niya pinabayaan. Tinanggap niya ang sakit, pero hindi niya ito hinayaang ang manguna. Gabi ring iyon. Imbes na mag-resign, binuksan niya laptop niya, nag-research ng leadership training. Nagsimula siyang mag-reflect kung anong skills pa ang pwede niyang i-improve, anong blind spots niya. Wala pang 1 linggo, gumastos siya mula sa sariling bulsa para sa executive development course. Walang kasiguraduhan, nagdesisyon lang siyang bawiin ulit ang manibela ng buhay niya. 6 na buwan lang, siya ang nag-lead ng isa sa pinakamalaking launch ng kumpanya. 1 taon pa, naging vice president siya. Parehong kumpanya, parehong building. Ibang mindset lang. Yan yung kaibahan ng emotional at intentional, ng reaktibo at matatag. At kung gusto mong maabot ang next level mo, yan ang tibay na kailangan mong buuin.
Hindi yung kalakasan na isinisigaw mo. Yung kalakasang lumalabas pag bumabagyo. Yung hindi nagpapakilig ng kamay mo. Kahit gumuguho ang mundo. Dahil oo, mararamdaman mo ng malalim. Pero hindi mo kailangang mabuhay base lang sa nararamdaman mo sa isang sandali. Pwede kang mamuno sa buhay mo base sa mga alam mong totoo. Yan ang panalo. Yan ang pag-usad. Yan ang legacy na hindi matitinag ng emosyon. Ang kaibahan lang, this time, isip niya na ang may kontrol. Doon nagbago lahat. Madalas kasi, iniisip ng tao na pag matibay ka, hindi ka na dapat nakakaramdam ng kahit ano, na para maging malakas, kailangang maging manhid. Hindi totoo yan. Ang totoong lakas, yung nararamdaman mo lahat, puso, galit, kalituhan. Pero pinipili mo pa rin ang wisdom. Pinipili mo pa rin ang direksyon. Pinipili mo pa rin ang misyon. Dahil hindi naman titigil ang misyon mo, dahil lang sumiklab emosyon mo. Hindi hihinto ang buhay para lang makarecover ka sa sakit mo. Hindi naman titigil ang opportunities habang pinipilit mong ayusin ang sarili mo. May mga pintong bumubukas at nagsasara habang nakaupo ka sa gitna ng emosyon mo. Hindi ko sinasabing huwag mong maramdaman. Natural ang magdamdam, pero huwag mong hayaang sila ang mag-drive. Huwag mong hayaang isang saglit na damdamin ang magdikta ng panghabambuhay na desisyon. May kilala akong binata, high school senior, sobrang galing. May full scholarship sa isa sa pinakamagagandang universidad sa bansa. Lahat ng pangarap, nakalatag na. Isang argumento lang sa coach niya, isang sandali ng pride, iniwan niya ang team. Hindi dahil kulang siya sa talento, hindi dahil hindi siya para sa galing, pero dahil sa sandaling iyon, pride niya ang naging mas malakas kaysa sa purpose niya. Ilang taon nang lumipas, tinanong ko siya kung nagsisisi siya. Hindi na siya nagsalita, tinungo niya lang ang tingin niya sa sahig. Mas malakas pa ang katahimikan niya kaysa sa kahit anong sagot. Mga desisyong ginawa sa gitna ng emosyon, madalas mali. Parang nagtayo ka ng bahay habang umuuga ang lupa. Hindi pwede. Hintayin mong lumipas ang pag-uga. Patibayin mo muna ang pundasyon bago ka magtayo. Ganoon din ang buhay. Kung magtatayo ka ng desisyon habang magulo ang emosyon mo, magiging marupok ang kinabukasan mo. Palipasin mo muna bago magdesisyon. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Tungkol to sa pagiging malinaw, sa pagkaalam na isang padalos-dalos na hakbang, pwedeng mas malaki pa ang kapalit kaysa sa kaya mong bayaran. Isipin mo yung text na pinadala mo dahil galit ka. Yung trabahong iniwan mo sa init ng ulo. Yung taong pinutol mo sa gitna ng takot. Yung relasyon na sinunog mo dahil nadarang ka ng damdamin. At pag wala ng usok, pagtapos na ang adrenaline, nakatitig ka na lang sa mga abo. Umaasang pwede mo pang ibalik ang nangyari. Yan ang presyo ng pagpadala sa emosyon. Kaya sa susunod na dumating ang bugso ng emosyon, huminto ka, huminga ka, mag-isip ka. Tanungin mo sarili mo, sandali lang ba to o misyon ko to? Dahil lilipas ang sandali, pero ang misyon, kapag pinahalagahan mo, magdadala sa iyo palayo. Hayaan mong isip mo ang manguna at ang buhay mo, susunod sa direksyon ng purpose, hindi ng sakit. At totoo, lahat tayo, may mga umaga na ayaw nating bumangon. May mga araw na parang sobrang bigat ng mundo. Ayaw mong gumalaw, ayaw mong magsalita, ayaw mong harapin ang mundo. Malabo ang isip mo, mabigat ang katawan mo, at parang gusto na lang magtago ng espiritu mo. Totoo yan. Pero yung mga bumabangon, yung mga gumagawa ng pangmatagalan, hindi nila hinahayaan na ang ganitong pakiramdam ang manalo. Ginagawa pa rin nila kahit mahirap. Yan ang kaibahan. Disiplina ang tulay mula sa hangarin papunta sa aksyon. Maaaring sa simula, motibasyon ang magtulak sa iyo, pero hindi mo pwedeng asahan ang motibasyon. Parang panahon lang, yan. Hilig sa komportable. Dumarating lang kapag madali ang lahat, mataas ang enerhiya, umaraw. At parang madali ang landas. Pero ang disiplina, present lagi kapag mahirap. Disiplina ang bumabangon kapag parang hinihila ka pa ng kumot. Disiplina ang sumasagot sa alarm ng alas 5 ng umaga kahit pilit pa ring ipinikit ng katawan mo ang mga mata mo. Sasabihin niya, hindi, may gagawin tayo. Siya ang naglalayo ng distraction, pinapatay ang ingay at nagfo-focus sa kailangan. Hindi lang sa masarap sa ngayon. At hindi ito tungkol sa pagiging malamig o parang makina.
Ito ay tungkol sa pagmamay-ari ng sarili mong lakas. Ito ay pagpili ng respeto sa sarili kaysa sa pansamantalang ginhawa. Ito ang pag-intindi na yung buhay na gusto mo, kapayapaan na hinahanap-hanap mo, ang legacy na pinangarap mo. Lahat yan nakasalalay sa ginagawa mo kahit walang nakatingin. Hindi yung kapag nakatutok ang spotlight, hindi kapag mabilis ang gantimpala, pero doon sa katahimikan, sa paulit-ulit na pagod, sa maliliit na desisyon araw-araw. Doon nabubuo ang lakas. Doon hinuhulma ang greatness. Hindi sa mga sandali ng palakpakan, kundi sa mga sandali ng pagsasanay ng paulit-ulit. Sarili mong pagpili na gumalaw paabante kaysa takasan ang sakit. Akala mo ba si Serena Williams? Araw-araw excited mag-training kahit masakit na katawan niya? Akala mo ba hinahanap-hanap niya ang hirap ng drills, sakit at pressure? Hindi. Mas pinili niyang igalang ang proseso kaysa damdamin niya. Yan ang dahilan kung bakit naging kampiyon siya. Hindi siya nanalo dahil feel niya araw-araw. Nanalo siya dahil mas malakas ang mga gawa niya kaysa sa moods niya. Dahil pinarangalan niya ang misyon kahit na wala ang motibasyon. Yan ang kaibahan ng mga taong puro salita lang tungkol sa tagumpay at yung mga tunay na nananalo. Isang grupo naghihintay ng tamang pakiramdam. Yung isa, present palagi at ginagawa ang tama anuman ang mangyari. Minsan may nakilala akong binatang kasing liwanag ng umaga, puno ng ideya at alab. Sabi niya, gusto niyang maging manunulat. Sabi niya, may mga kwento raw siyang kayang baguhin ang mundo, gumalaw ng puso, baka nga magpaliko ng direksyon ng buhay ng iba. Tinitigan ko siya at sabi ko, di magsulat ka. Tumigil siya at sabi, naghihintay pa ako ng inspirasyon. Sabi ko sa kanya diretsahan, matagal-tagal kang maghihintay. Hindi pwede asahan ang inspirasyon. Minsan, isang beses sa isang linggo, baka nga minsan lang sa isang buwan bumisita. Pero ang disiplina araw-araw, andyan sa labas ng pinto mo ng alas 6 ng umaga. Kumakatok, handa na. At kapag sinimulan mong pagbuksan yan, tanggapin mo siya sa buhay mo, mapapansin mong mas madalas kumakatok ang inspirasyon. Totoo yan na ayaw ng mga tao marinig kasi nabuo natin ang mundong sumasamba sa madali. Hinahabol natin laging masarap ang pakiramdam. Tinuruan tayong sundin ang damdamin natin, gumalaw lang kapag swak na. Pero sasabihin ko sa'yo, nagsisinungaling ang damdamin, hindi ang disiplina. Dadalhin ka ng emosyon sa paniniwala na parang wala ng paraan, kahit isa na lang ang hakbang na kailangan mo. Hahatakin ng emosyon na sumuko sa gitna ng akyat. Kahit konti na lang summit na. Pero disiplina ang bubulong. Tuloy pa, hindi pa tapos. At ito ang totoo. Hindi yan kakaibang regalo na para lang sa iilan. Hindi yan ipinapanganak na meron ka na agad. Tinuturo at binubuo yan, parang muscle. Hindi mo sisimulan sa pag-angat ng bundok. Sisiguraduhin mong may isang mahirap na bagay kang magagawa ngayon, tapos isa ulit bukas, tapos isa pa. At sa paglipas ng panahon, nagiging ikaw na mismo yon, not performance, kundi identity mo na. Hindi ka na isa sa mga nag-aantay pa ng tamang pakiramdam. Isa ka ng taong palaging handa kasi naghanda ka. Nagsanay ka. Pinaghirapan mo ang consistency mo. May isang babaeng lumapit sa akin noon. Sabi niya, sana may disiplina akong tulad mo. Tinitigan ko siya at sabi ko, hindi mo kailangan ng disiplina ko. Kailangan mong tigilan na pakinggan ang emosyon mong palaging may huling desisyon kasi sa totoo lang, alam mo na ang kailangan. Problema lang, emosyon mo ang laging bumoboto laban doon. At bawat beses na hinayaan mong sila ang manalo, pinapatahimik mo ang pinakamalakas na parte ng sarili mo. Yung parte na ipinanganak para mamuno, para bumangon, para tumagal. Kaya sa susunod na ayaw mong gawin ang dapat gawin, kahit ano pa man yon, huminga ka. Paalalahanan mo sarili mo na bawat matagumpay na buhay, bawat legacy na may saysay, binuo yan ng isang taong gumawa ng dapat gawin kahit ito na ang pinakaayaw niyang gawin. Kasi ang tagumpay, hindi para sa emosyonal, para yan sa mga disiplinado. Disiplina ang dadaanan mo para makaabot sa kalmadong gitna ng bagyo. Siya ang anchor mo kapag may unos. Siya ang boses sa loob na nagsasabing, ayoko, pero gagawin ko pa rin. Pwede kang maging pinakatalentado. Pwede kang pinakamatalino sa buong kwarto. Pwede mong perfect lahat ng test, kabisado lahat ng stats, quote lahat ng libro. Pero kung hindi mo kayang pamahalaan sarili mo, mga salita mo, reaksyon, ego mo, lahat ng talino mo,
magiging ingay lang. Kasi kahit buksan ng talino ang pinto, emotional intelligence ang magpapanatili sa iyo sa loob. Yun ang hindi naiintindihan ng karamihan. Hindi ka aangat dahil alam mong lahat. Aangat ka dahil kilala mo sarili mo. Nasupil mo emosyon mo. Natutunan mong mag-respond kaysa mag-react. Hindi ko mabilang kung ilang matatalinong tao ang nakita kong na-overlook. Hindi dahil kulang sa talino, hindi dahil kulang sa kakayahan, kundi dahil hindi nila mapigilan temper nila. Kasi bawat argumento, ginagawang laban, bawat feedback, tinuturing na personal na atake. Kasi hindi nila mabasa ang kwarto, hindi nila maramdaman ang energy, hindi nila kayang huminto sandali at makinig. At imbes matuto, isinisisi nila sa iba, puro reklamo sa sistema na walang nakakaintindi sa kanila. Pero simpleng totoo niyan, may mga genius na walang hawak sa emosyon nila at delikado yan. Parang binigyan mo ng susi ng race car ang bata. May potential, oo, pero pwede ring mauwi sa sakuna kung hindi nila natutunan ang kontrol. Tahimik na lakas ang emotional intelligence. Yan yung tipong kapangyarihan na hindi kailangang lakasan ang boses. Present siya kapag mabigat ang pressure, totoo ang panganib, at marami ang nakatingin. Siya ang nagpapanatili sa iyo sa gitna. Siya yung malalim na hininga kapag gusto mo nang sumabog. Siya yung katahimikan na pinipili mo kapag may nagtutulak sa iyo pababa. Siya yung marunong humawak ng sarili na hindi na kailangang mag-ingay. Hindi kahinaan yon, mastery yon. Naranasan mo na bang makasama ang isang tao na parang laging kalmado? Yung hindi kailangan magpaliwanag, hindi sumasagot sa bawat banat, hindi gusto ng huling hirit, yung nakaupo lang, andyan lang, nakikinig. At kapag nagsalita, lahat tahimik, nakikinig. Hindi kasi malakas ang boses, kundi mabigat ang dating. Yung kalmadong yon, yung katahimikan ng presence nila. Hindi tsamba yon. Pinaghirapan yon. Galing yon sa malalim na pagkilala sa sarili, sa pagkatuto kung paano maging anchor sa gitna ng bagyo ng ego. Hindi nila hinayaang sirain ng gulo sa paligid ang kapayapaan nila sa loob. Yan ang goal. Gusto mong maging magaling? Gusto mong may maitayo kang matagal? Huwag kang habol ng habol sa feelings. Buuin mo ang disiplina. Masterin mo emosyon mo. Irespeto mo ang proseso. At maging tao ka na present palagi kahit anong mangyari. Kasi kapag disiplina ang nauuna, susunod na lang ang buhay. Hayaan mong liwanagin ko pa ito kasi importante to. Hindi ibig sabihin ng emotional intelligence na pigilan o itago mo emosyon mo. Ang ibig sabihin, alam mong ihiwalay kung ano talaga ang para sa'yo at ano ang hindi. Pumasok ka ng trabaho, may sumalubong sa'yo na may attitude, mataray, malamig o bastos. Normal na instinct, maaring sumagot ka, tabasan mo rin sila, ipaglaban sarili mo. Pero ipapaalala ng emotional intelligence, hindi ito tungkol sa'yo. Attitude nila, problema nila. Energy na binibit-bit nila, kanila yon. Baka masama lang gising nila, baka may dinadamdam sa bahay, baka hindi pa nila natututunang pamahalaan sarili nila. Responsibilidad mo, hindi para sipsipin ang gulo nila, kundi protektahan ang sarili mong kapayapaan. At pagkakuha mo talaga yan, pag di ka na sponge ng mood ng iba, doon unti-unting aangat ang buhay mo. Hindi lang ito isang feel-good na ideya. Sinusuportahan ito ng datos. Nagsagawa ng pag-aaral ang Harvard Business Review. Hindi haka-haka, hindi teorya, kundi mga totoong numero. Natuklasan nila na 70% ng mga top performer, hindi yung mga karaniwang empleyado, hindi yung gitnang klase, kundi yung tunay na dekalidad na achievers, ay may iisang bagay na magkakapareho. Mataas ang emotional intelligence. Hindi tungkol sa pinakamataas ang IQ. Hindi tungkol sa may pinaka-impressive na resume. Ang tunay na sukatan ay emotional mastery. Sila yung mga taong kayang mamuno kahit may pressure, gamit ang disiplina at respeto kahit may gusot, marunong manatiling kalmado kahit magulo na ang paligid. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil alam nila kung paano huminto saglit. At sa paghinto na yon, pinipili nila ang tamang sagot. Yung paghinto na iyon, yung sandal na katahimikan bago sumagot, doon nakatago ang tunay na kapangyarihan. May kilala akong lalaki noon na may maliit na negosyo. Wala namang kalakihan, pero kanya yon.
siya mismo ang nagtatag mula sa umpisa. Kumuha siya ng batang bagong graduate, matalino, puno ng potensyal, matalas ang isip, sariwa ang mga ideya. Yung tipong lahat ng hinahanap mo sa papel, nandoon sa kanya. Pero tuwing may kumukontra sa ideya niya, agad siyang napipikon. Kapag may reklamo ang customer, personal niyang dinadala. Feedback, hindi niya kinakaya. Kritismo, bumibigay siya o kaya sumasabog. Sa loob ng 6 na buwan, umalis na siya. Hindi dahil hindi siya matalino, lahat ng talento meron siya. Pero hindi niya alam makisama sa tao. Hindi niya kayang hawakan ang sarili niyang ego. At yan ang kaibahan talaga. Baka buksan ng talento mo ang pinto, pero pag di mo alam hawakan ang emosyon mo, mabilis ding magsasara yan sa'yo. Ang tunay na lakas, yung tipong kayang magtaguyod ng negosyo, pamilya, relasyon, komunidad, galing yan sa emotional clarity. Hindi siya tungkol sa pagiging perpekto, tungkol siya sa pagiging present, sa pagiging aware kung ano ang nararamdaman mo. Kaya hindi na ikaw ang kontrolado ng emosyon mo, ikaw na ang kumokontrol. Naranasan mo na bang makipag-usap sa isang tao na halata namang hindi naman talaga nakikinig? Yung tipong hinihintay lang nila ang tsansa nilang magsalita, malikot ang mata, tense ang katawan. Hindi yan emotional intelligence. Yan ay insecurity na nagkukunwaring urgency. Ang tunay na intelligence, nakikinig, natututo, nag-a-adjust. Hindi siya nangangailangan mangibabaw para lang marinig. Hindi mo kailangang ikaw ang pinakamalakas ang boses sa kwarto. Tigilan mo ang habol sa ingay. Habulin mo yung katahimikan. Kadalasan, yung mga maingay, hindi dahil confident sila, kundi dahil tinatakpan nila ang takot nila. Kapag defensive sila, hindi sila laging tama, may tinatago lang silang sugat na hindi pa nila nahaharap. Pero yung taong kalmado kahit hinahamon, yung taong centered kahit dinidisrespeto, yung nakakasagot ng maayos kahit mainit na ang laban, yun ang mga taong nagtrabaho na sa sarili nila. At malinaw na gusto kong sabihin, ang pagiging kalmado, hindi ibig sabihin mahina. Kalmado ka kasi kontrolado mo ang sarili mo. Yung tipong may kapangyarihan ka, pero hindi mo kailangang ipagyabang. Pwede mong sabihin, alam ko kung sino ako at hindi ko kailangang patunayan yon sa'yo. Yung klaseng presence na yon, nagbabago ng atmosphere ng buong kwarto. Ibang klase ang lakas na dala nun. Hindi mo makakalimutan. Kaya oo, finisin mo ang talino mo, paghusayin mo yung skill mo, mag-aral ka ng todo. Pero kung gusto mong tunay na tumindig, kailangan mo munang masterin ang sarili mo. Kasi ang tunay na talino, hindi nagsisimula sa libro, nagsisimula sa self-awareness. Pag natutunan mong pamunuan ang sarili mo, lahat ng ibang parte ng buhay mo kusa ng sumusunod. At para sa iba sa inyo, alam kong mas malalim pa to. Alam ko bago ka pa magsalita, yung ilan sa inyo naglakad na sa apoy. Nakadala ng bigat na hindi rin mantinding maintindihan ng iba. Nakikita ko sa kung paano mo dalhin ang balikat mo, kung gaano ka kaingat magsalita, kung gaano kabilis gumalaw ang mga mata mo kapag may lumalapit. Natutunan mong mabuhay sa katahimikan. Natutunan mong mag-perform kahit nasasaktan ka. At kung minsan, napaniwala ka na ang sakit na yon na ang identity mo, yung kirot, yung pagtataksil, yung trauma, akala mo yun ka na ngayon. Pero pakinggan mo ko, ang sakit mo, hindi yan ang pangalan mo. Hindi yan ang kwento mo at siguradong hindi yan ang ending mo. Totoo ang sakit, sobrang tapang, sobrang lakas. Minsan, ang tagal bago lumipas, pero hindi yan ang magde-define sa'yo. Signal lang yan. Sinasabi lang niya kung saan mo kailangan maghilom. Ipinapakita niya kung ano ang mahalaga sa'yo. Tinuturo sa'yo kung saan ang hangganan mo, ang values mo, ang mga sugat mo. Pero hindi niya pwedeng diktahan kung sino ka. Trabaho mo yan. Trabaho ng isip mo yan. Lahat tayo may kwento. Lahat tayo nasaktan sa iba't ibang paraan. Yung iba sa inyo, iniwan. Yung iba, inabuso, pinatahimik. Hindi pinansin, minamaliit.
Yung iba, nagtiwala sa mga taong dapat sana'y nagprotekta sa'yo, pero sila pa ang sumira sa tiwala mo sa pinakamasakit na paraan. At yung ganong sakit, malalim. Pinapaisip ka kung sino ka talaga. Napapaniwala ka na yung pagkawasak, panghabambuhay na. Na yung nangyari sa'yo, yun ka na. Yun ang ginagawa ng emosyon. Sumisigaw, ito ang totoo mo. Na itong hiya, takot, kahungkagan, ito ka na habambuhay. Pero nagsisinungaling yung boses na yan. At habang hinahayaan mong magsalita ng walang sagot, lalo siyang parang nagiging totoo. Habang hinahayaan mong umaling-awngaw yan sa isip mo, nabubuo mo ang buhay mo base sa mga sugat mo, hindi sa paggaling mo. At kapag mula sa sakit ka nagtatayo, survival ang buhay mo. Pero pag mula sa healing, lakas ang taas mo. Kaya ngayon, pumili ka kung anong boses ang papakinggan mo. Pipiliin mo kung anong buhay ang bubuuin mo. Hindi mo utang sa sakit mo ang natitirang buhay mo. Utang mo sa kinabukasan mo ang disiplina mo. Utang mo sa kapayapaan mo, sa emotional clarity mo. Utang mo sa purpose mo ang lakas na umangat. Anyway, may ikukwento ako. May isang lalaking nakaupo mag-isa sa selda ng kulungan, puno ng galit, balot ng hiya. Tumigas dahil sa pait ng pinagdaanan. Ligaw siya, walang direksyon, walang layunin, puro anino ng sakit na humantong sa maling desisyon at putol-putol na landas. Pero nagbago ang ihip ng hangin. Kumuha siya ng libro, tapos isa pa, at isa pa. At ang sumunod, hindi milagro na bumagsak galing langit. Hindi siya swerte, hindi siya magic. Disiplina yun. Yung isip niya mismo ang naglinis at nag-ayos ng gulo na iniwan ng emosyon. Yung lalaking iyon ay si Malcolm X. Hindi niya binura ang sakit niya. Binago niya. Hindi siya tumakbo palayo sa apoy na umutas sa kanya. Natuto siyang dumaan dito na taas noo, malinaw ang mga mata. Hindi niya hinayaang ang mga pilat ang magtakda ng kung sino siya. Ginamit niya ito para hubugin ang layunin na nagbago ng mundo. Yan ang nangyayari kapag isip mo ang nauuna. Kasi kapag emosyon ang namumuno, lagi kang naka-survival mode. Nagpapalibot ka ng pader para protektahan ang sarili. Hindi para magtayo ng tulay, para kumonekta. Umaarte ka ng walang pag-iisip. Nang aaway ka kaysa magpaliwanag. Kinakapit mo ang sakit dahil yun ang pamilyar. Dahil mas matagal na siyang kasama mo kaysa ang pagpapagaling. Pero ang survival mode, hindi yun buhay. Isa lang yang kulungan. At ang kandado, hindi nasa labas mo. Nasa isip mo yon. Sa sandaling piliin mong ikaw ay higit pa sa nangyari sa'yo. Doon nagsisimulang magbago ang lahat. Doon mo mababawi ang lakas mo. Naranasan mo na bang makakilala ng tao na talagang dumaan sa matinding pagsubok at kahit ganon, hindi sila naging mapait, kundi naging marunong sila, hindi galit kundi kalmado? Hindi yun madali. Hindi yun dahil nawala na ang sakit. Nangyari yun dahil pinili nila, nagdesisyon silang sabihin, oo, nasaktan ako nito. Pero hindi ito ang totoong ako. Parte lang ito ng pinagdaanan ko, pero nakatayo pa rin ako. Hindi yun kahinaan. Yan ang pagiging leader ng sarili. Yan ang ibig sabihin ng totoong lakas. At huwag mong isipin na ang lakas ay yung pag-iwas sa sakit. Hindi ganun yun. Totoong lakas ang nagsasabing, nararamdaman ko, tinatanggap ko, hindi ko ipagkakailang nangyari ito. Sasabihin mo, oo, may nabasag sa akin. Oo, masakit talaga. Pero pagkatapos, gagawa ka ng matapang na hakbang. Bumangon ka pa rin. Patuloy kang maglakad. Harapin mo pa rin ang buhay kahit pakiramdam mo ay sugatan ka sa loob. Magpatuloy kang bumuo kahit nanginginig ang mga kamay mo. Magpatuloy ka kahit natatakot pa ang puso mo. At hindi yun peke. Yun ang totoong tapang. Yan ang itsura ng buhay kapag isip mo, hindi emosyon mo, ang sumusulat ng susunod na pahina ng buhay mo. Tingnan mo, may kumakalat na kasinungalingan na ang pagpre-pretend na ayos ka ay tanda ng lakas. Pero hindi yun lakas. Ang lakas ay katotohanan. Lakas ang nagsabing, hindi ako okay ngayon, pero andito pa rin ako. Pagod na ako, pero naniniwala pa rin akong may mas maganda pang darating para sa akin. At totoo yan. May buhay pa sa likod ng sakit, sa likod ng trauma, sa likod ng mga kabiguan. Pero makikita mo lang yon kapag tumigil ka ng payagang ang sakit ang maging may akda ng kwento mo. Kaya sa susunod na magsalita ang sakit at kumbinsihin kang hindi ka sapat, na wasak ka ng hindi na matatapos, na malayo ka ng masyado para gumaling.
Huminto ka, huminga, at hayaang isip mo ang mamuno. Hayaan mong ipaalala sa iyo kung sino ka na dahil sa bawat laban. Balikan mo ang mga gabing hindi ka sumuko, mga araw na tinuloy mo pa rin, kahit sa dami ng pagsubok na dinaanan at nalagpasan mo. Hindi yon kabiguan, yun ang katatagan. Hindi ikaw ang sakit, ikaw yung taong namuhay at nakatawid sa sakit. Yan ang pagkatao mo, hindi ang sugat, kundi ang mandirigma. Laging bubulong ang emosyon. Susubukan nilang pigilan ang paglago mo. Sasabihin nila, pahinga muna, bagalan lang, sumuko na, ayusin mo na lang bukas. Aakitin ka ng aliw at mabilisang saya. Buhay sila sa 5 minutong pag-iisip. Gusto nila yung masarap pakiramdam ngayon na. Pero isip mo, yung disiplinado, nakatuon at may layunin, nag-iisip yon ng mga taon. Para yun sa pamana, hindi lang para sa isang saglit at hindi nabubuo ang pamana sa loob ng comfort zone. Nabubuo ang legacy sa may hirap na oras. Mga desisyon na walang nakakakita, yung mga panahong walang palakpakan, walang papuri, walang audience, ikaw lang, ginagawa kung ano ang dapat gawin. Naalala ko nung pinapanood ko ang isang manggagawa na naglalatag ng tisa sa isang malamig na umagang kulay abo ang langit. Maambon, hindi malakas pero tuloy-tuloy. Mababakas ang kalyo sa kamay niya at pagod na ang mukha niya. Pero andun siya, patuloy sa paglalatag ng isang tisa, sunod sa isa pa. Walang pagmamadali, walang reklamo, steady lang na trabaho. Tinanong ko siya, bakit hindi mo hintaying tumigil ang ulan? Tumingala siya at sinabing, walang paki ang bahay sa panahon. Ang mahalaga, magpatuloy akong magtayo. Tumagos yon sa akin, kasi parang buhay. Parang ganyan ang kinabukasan. Parang ganyan ang pamana. Wala iyang paki kung pagod ka, malungkot, natatakot, o naiisip mong sumuko. Ang mahalaga kung nagpatuloy ka, kung naglatag ka pa rin ng tisa. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo, anuman ang bagyong dinaraanan mo, tandaan mo to, huwag kang titigil sa pagtayo. Huwag kang titigil sa paggalaw.